Ren man na ni karkarayam. So ayun na nga, welcome sa Panlasang Pinoy. Joke lang. Welcome back sa aking mini vlogs. Mini cooking vlogs tayo. So ayan, kare-kare tayo for today's video. Kare-kare na, hindi tinipid pero tinamad. Buo yung gulay na pinakuluan ni mama. Actually naabutan ko na lang siya dito eh. After sumamba, ayan, na-toasted na yung mani. So binabalatan na lang niya dito sa aming bilao. Pinapakaluan niya na rin yung gulay. Tapos nakapag-toast na rin siya ng, ayan, 1/2 cup ng malagkit na bigas. So dapat didikdikin ko yan dyan sa almirez eh. So na-figure out ko na magtatagal be. Kasi tignan mo naman, ang dami pa nung mani. Ang liit-liit ito almirez ko. Ay ano, ang dami pa nung mani na didikdikin ko. Masarap pa mani sa kare-kare pag yung mani mo is dinikdik talaga ng pinong-pino. Ayan. So gumamit ako ng food processor dito sa bigas. Nilagyan ko lang ng konting tubig para mas madali siyang i-blender. Ayan. Tapos syempre, dudurugin na natin yung mani. Masarap ang kare-kare pag masarap ang gamit mong mani. So, hindi kami gumagamit ng peanut butter. Gusto namin itong traditional way ng paggawa ng kare-kare talaga. Toasted nuts, tas ayan, dudurugin mo lang siya ng pinong-pino. Ako medyo gusto ko ng konting may texture pa siya. Hindi yung parang sobrang smooth na niya. So, as usual, magigisa tayo. Gagamit tayo ng bawang at sibuyas. O transition ka o sino ka dyan. Bilis mag-chop. So pinakuluan ni mama yung liempo, tsaka may halong konting buto-buto. Baboy ang ating gagamitin pala sa ating kare-kare ngayon. So as usual, lagyan tayo ng ating bawang sibuyas sa mainit na mantika. Tapos pampakulay, lagyan na natin ang ating atsuete. Tapos naglagyan ko dito ng konting gochugaru. Ayan, gochugaru. Hindi na maanghang yan eh. Gusto ko lang yung kulay niya kasi pulang-pula siya sa mantika. Ayan, tapos lagyan natin yung ating mani na giniling. So, igigisa-gisa lang natin dyan hanggang lumabas yung amoy na ating mani. Amoy na mani. Mga bango syempre. Toasted peanuts na yun. Ayan, so lalagyan na natin yung sabaw ng ating baboy. At yung ating giniling na malagkit na tostadong bigas. Ha? Tama ba yun? Giniling na malagkit na tostadong bigas. Hindi, giniling na tostadong malagkit na bigas. Ayan. So, dagdag tayo ulit ng konting tubig. So, napapansin nyo dyan, yung mantika natin umiibabaw pa. Ibig sabihin yan, hindi pa siya well incorporated sa ating mixture. So, mamaya, makikita nyo na may magmamulsify yan sa ating sauce. Hindi nyo na iibabaw yung mantika. Doon natin malalaman na luto na siya. Ayan. So, nalagyan ko dyan ng patis, magic sarap, konting asukal, vetchin, tsaka 2 kutsarang suka. Importante po yung suka kasi hindi siya agad mapapanis pag nilagyan nyo po. 2 kutsara para hindi siya malasahan pero may iwasan nyo yung pagkapanis ng ating kare-kare. So, yun. Nag-isa din ako ng bagoong. Tapos ito, ewan ko ba't sinani ko pa itong video na ito na nagde-design kunwari ako dyan sa ating plating. Hiniwa ko lang yung mga talong kasi sobrang laki. Tapos binilog-bilog ni mama itong mga sitaw para aesthetic. Oo. Ayan. Tapos lagay tayo ng puso ng saging. Hindi ko siya itong favorite. Kasi wala naman talaga siya lasa. Tapos lagay tayo dito ng ating nilagang pechay. Mani, tsaka pechay. Ayan. Talong, kare-kare. Oo, ayan. So, ang ganda, diba? Ganda tignan. Very colorful ng kare-kare natin. Tapos, syempre, kakain na tayo. Kailangan natin ng bagoong. Tapos, lagyan ko ng kalamansi. Ayan. Kasama ko pala si mama kumain kanina tanghalian. Syempre, coke tayo, be. Pag masarap ang ulam, matik yan. Dapat may coke. Init nga lang dyan. Napakainit din kanina naman. Pawis na pawis ako nagluto. Ayan. Kain guys. Sana masarap din yung ulam nyo kanina. Share nyo naman, comment sa baba kung anong ulam nyo kanina. Ayan, so tikman na natin. Sarap niyan, lambot ng baboy. Tapos, napaka flavorful ng sauce. Hindi yan katamisan dito tulad ng ibang kare-kare. Ayan, syempre cook tayo be. Oo. Ayan. Sige, enjoy ko lang to. Sige, bye bye guys.